Actually, kaninang umaga po, hindi lang po si Kong Pami ang tumawag sa akin, hindi rin lang po si Kong Sia. Marami pong mga miyembro ang tumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to. Kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung committee hearing for tomorrow to pave way sa investigasyon po ng NBI nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Kaya kami po ay nagdesisyon na i-postpone po muna ang committee hearing for tomorrow. Dagdagan ko lang din, don't get the committee wrong, no. These are both equally important na proceedings, especially itong hearings din natin in aid of legislation. Pero napaka-importante din po na masagot po yung mga tanong at kaukulang investigasyon po ng NBI. Kasi hindi naman po biro to. These are grave threats. Sabi nga po ni Chair, national security is at stake and nakakabahala po saka nakakatakot. Ako nga po mismo natatakot nung narinig ko po yung mga threat na ganun. So, dagdag ko lang po. Salamat. Well, ayaw nating maging rason, no? Or maging hadlang ang komite, gawing rason ang hearing ng Blue Ribbon Committee para hindi harapin ni Vice President Sara, lalong-lalo na yung sabina sa kanya ng NBI. Dahil napakalaking usapin ito, lalong-lalo na patungkol sa national security ng ating bansa. Dahil nakita naman natin na talagang pinagbantaan niya ang buhay ng ating presidente, ang ating buhay ng ating speaker, buhay ng ating first lady. At lalong-lalo na may mga kaso pa siya na kailangan niyang harapin, no? So, talagang tama din yung naging desisyon, no, ni Chairman Joel na ipagpaliban yung hearing bukas and harapin ni VP Sara yung mga reklamo at saka yung mga issue sa kanya, no, at mga kaso na kailangan niyang harapin sa NBI. Sir, ako na lang. Sir, nakarating na ba sa House leadership yung sinasabing report na mismong si President Marcos? I-quote ko na lang po yung kumalat na mga text messages. In the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is improve the lot of all Filipinos. Ito daw yung message ni Presidente sa House leadership. Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman po akong nare-receive na communication from the House leadership. Sa ngayon po, ang naging concern lamang po namin ay yung issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming committee hearing. Well, no, wala tayong kasiguruduhan, kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, lahat naman ng tao, may karapatan na mag-file ng impeachment. At siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, ng mga bawat miyembro ng Kamara kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan, ang mga miyembro ng Kongreso pag mayroong gustong miyembro na sumuporta sa isang impeachment complaint. Pero kami kasi sa administrasyon hindi pa nga namin pinag-uusapan, patungkol sa impeachment dahil abalang-abala nga kami, lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso
talagang gusto natin malaman kung ano yung katotohanan, gusto nating malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari patungkol siyempre sa confidential fund, no, ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund, no, ng Department of Education. At nakikita rin natin na abala din kasi yung ating mga enforcement agencies, so katulad ng DOJ, NBI, no, mga kapulisan sa pag-iimbestiga kung may nilabag bang batas, no, ang ating Vice Presidente, lalong-lalo na sa technical malversation, kung may nilabag ba siyang plunder, kung may nilabag ba siya sa Anti-Terrorism Act, no. So tingin namin yun ang mas importante na kailangang bigyan ng importansya yung mga reklamo na yon sa ating Vice Presidente. Ngayon po ang panahon na pinakamadami pong ganyan, yung mga balibalita sa mga maririnig natin na kung ano-anong sinabi ng ganito, balita ni ganito. But as you can see in the House of Representatives, hindi naman po kami nalihis. Hindi rin po kami natamaan ng mga iba't ibang diversionary tactics. Kahit na marami pong balita sa labas, marami pong noise coming from the outside, the House of Representatives has been very consistent that we were focused on issues of legislative inquiry, issues po dito sa mga hearings natin. And we will continue to do that, no? Siguro po kailangan ma-verify din po yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as kasama po namin si Chairman Joel, nakafocus po kami dun sa mga iba't ibang hearings, hindi lang po sa Blue Ribbon, but also the Quadcom. So, yun lang po. Salamat. Thank you. Next question from Sandro Chona from Billionarian, then followed by Marian Enriquez from TV5. Sir, kailan po, ano pong mangyayari kay Zulaika Lopez? Kasi mapapaso po yung contempt orders sa kanya on Saturday. Well, actually, humihingi pa kami ng update sa SAA, sa Sergeant at Arms, para ma-verify po yung talagang health condition ni Attorney Lopez. Once na nakatanggap na po kami, that's the time na pag-uusapan po namin at pagdidesisyonan po ng mga komite kung ano po ang aming gagawin. So sir, pwede siyang ma-release na on Saturday or tuloy-tuloy lang po siya doon sa VMMC? Well, sa ngayon hindi pa namin napag-uusapan yan. Ang natakil pa lang po kanina is yung issue para po bukas. So siguro once na nakatanggap na po kami ng report from the Sergeant at Arms, that's the time para tayo po ay i-report din natin to sa mga kasama rin po natin sa committee. In addition dun sa sinabi ni Chair Joel, no, you have to understand, no, na hindi ito desisyon lamang ng iisang tao. Kailangan pagdesisyonan din ito ng isang buong komite, which is the Blue Ribbon Committee. Kailangan ding makuha din natin yung recommendation galing sa Office of the Sergeant at Arms kung ano talaga yung kalagayan ni Attorney Lopez, at kailangan din makausap yung mga doktor niya para malaman din kung ano ba talaga yung totoong medical condition niya. So it is just right, no, na naging cautious din si Chairman Joel Chua dahil gusto rin ng komite na masiguro na nasa maayos at magandang kalagayan si Attorney Lopez bago siguro siya huling humarap sa komite ng Blue Ribbon. Thank you, Sandro. Marian? Sir, sorry, natanong ba kung kailan po i-schedule itong ating good government? Sa ngayon, wala pa. Chine-check pa namin yung schedule. Kasi sa totoo lang, ngayon, nakapokus din po ako dahil nagkaroon ng isang malaking sunog sa distrito ko kagabi. Kaya medyo yun muna ang pinagtuunan ko ng pansin ngayon. Kaya until nakatanggap nga po ako ng mga tawag sa mga kasama ko because eto nga po yung naging concern nila. So yun po muna yung aking pinag-focusan. In the meantime, ayusin ko po muna yung mga naging biktima po ng sunog sa distrito ko.
Sir, I understand that you said po na hindi pa napag-uusapan yung tungkol sa impeachment, pero meron pong statement si VP Sara Duterte recently, and sinabi po niya, if you would like to comment on this, sabi po niya, if I get impeached, that's my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para impeach ang Vice President, para pagtakpan ng kakulangan at pagsisunungaling ng ating administrasyon, pagtakpan na yung mga pangako ay napako at babanatan nila ako. They can try and then let's see. Well, it's another diversionary tactics ng ating Vice Presidente, no? Para iiwas na naman ang usapin tungkol dun sa nangyari, no, sa pondo ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund ng Department of Education. Ang pakiusap ko lang, sana mag-concentrate tayo doon sa kung ano ba talaga yung tunay na usapin. Ang tunay na usapin dito is may nawawalang pera ng ating gobyerno. Hindi naging tama yung paggastos. Nagkaroon ng kapabayaan sa pag-handle, no, ng confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education, at kailangan may managot dito. Doon tayo mag-concentrate kasi alam naman natin na itong mga ibang issue na ito na kanilang sinasabi at kanilang inilalabas is diversionary tactics lang ito sa pag-iwas sa responsibilidad ng ating Vice Presidente. Napakasimple lang naman ito. We want transparency, we want accountability, at kung sino may kasalanan, siya ang dapat managot. Unang-una, yung primary purpose po ng investigasyon din po natin, on top of that, ay in aid of legislation. By next week, magpa-file po kami ng mga House Bill na naging produkto po nito pong investigasyon. So, kaya nga po, sa totoo lang, yung impeachment po ay hindi pa po na pag-uusapan at kung ano pa po, dahil sa totoo lang, nakapokus pa po kami dito po sa mga iba po pong usapin. Opinion niya yun. At kami naman po dito, yung katotohanan at pagtuloy po ng hearings ang aming tinitignan dahil yun po ay utang namin sa taong bayan. So we will stick with that and we will still continue po kung ano trabaho na ginagawa namin dito sa House of Representatives. Sir, she also made another statement po regarding naman po doon sa planong pag-file ng violation nga po ng anti-terrorism law. Ang sabi po niya, sinusubukan daw po nila to reach yung aking properties, yung assets niya, yung violation nga daw po nito ay ginawa nila kay Kong Arnie Teves. They are doing the Arnie Teves playbook. Your comments? Well, again, no, this is another a statement of the Vice President na sana pag-isipan niya mabuti, no? Dahil iniisip niya there is a grand scheme na pinagtutulungan siya. Pero actually, ito yung resulta ng kanyang mga pinagagagawa, no, at pinagsasabi. Although sa nakikita ko, no, ito personal na opinion ko. Nakita naman natin yung yung batas na ipinasa nila sa terrorism, no? At talagang nakita naman natin na meron siyang violate doon. Pero kailangan nating hayaan, no, na ang Department of Justice, ang NBI at ang ating mga law enforcement unit na mag-imbestiga kung talagang may nilabag ang ating Vice Presidente. At kung nakita nila na may nilabag, nararapat lamang na filean talaga siya ng kaso kasi may nilabag sa batas, kailangan siyang pananagutin. Dagdagan ko lang si Kong J, no? Hindi ito playbook ng ibang tao. Playbook niya ito kasi siya lang po nagtangkang gumawa na tangkain na patayin ng ating Pangulo, ang First Lady at ang ating Speaker. Sir, kasi thank you so much. Pero regarding lang po ulit doon sa impeachment complaint, you mentioned po before, I think a month ago, Chair Chua, na may nakikita kayong grounds kay VP Sara nga po sa hindi pag-explika ng itong mga confidential funds. I think you mentioned about graft, corruption, and betrayal of public trust. Do you still, same sentiment ba rin ba? Kasi natanong po sa akin yan sa isang interview kung may ground. So, base po sa aming investigasyon,
maliwanag naman po yung ground. Ang tanong lang naman po dyan kung ito po ay itutuloy. Tutuloy po ba, sir? Sa ngayon, wala pa nga po na pag-uusapan, kagaya po na ng binanggit ko. Kaya nga nagugulat po kami kung saan po nanggagaling yung mga ganyang salita. Dahil unang-una, syempre, alam naman po natin yung sitwasyon ngayon. By next year, election na. So, lahat busy. So, kaya hindi ko po masagot kung totoong magkakaroon ng impeachment dahil by February, start na po ng national campaign. By March, start na po ng local campaign. So, yun po ang hindi ko po masagot. Ano po ba ang parang marching order po ni Speaker or ni BBM? Wala naman po sa amin binabanggit pa as of now Kaya nga po, sinasabi ko po, ito po ay pag-uusapan pa ng mga miyembro kung ano ang magiging laman ng aming committee report. But definitely, magiging laman po niyan ay yung mga batas na amin pong napag-usapan na siguro kailangan maging priority bill po para po maiwasan na po yung mga ganitong klaseng problema in the future. Thank you. Joy Cantos from Filipino Star, you're recognized. Good afternoon po, sir. Sir, the rift between the President and the Vice President, do you think it could lead to political crisis? Bumabagsak. Maganda na po yung economy natin. Nagkakaroon na naman po ngayon ng downfall sa investment sa stock market dahil po dyan sa issue na yan. Yung rift siguro, hindi ko alam kung proper word yung rift. Pero definitely, iba naman po yung nag-aaway sa inaaway. So, ang pananaw ko po dito kasi inaaway nila yung Pangulo. So, kitang-kita naman po, it's very obvious na sisi dito, sisi dyan. Pero at the end of the day, we all should be accountable for our actions. And as we all know, the President, alam naman po natin yung Pangulo, talagang kung pwedeng magtrabaho na lang siya, magtatrabaho na lang po siya para sa ikagaganda ng bansa. Pero syempre, he won't take this sitting down. Dinet-threat ka po. So, kahit sino po sigurong mamamayan, ganun din po ang response sa nangyari. But again, I think the President is working and he feels na he should be above itong mga nangyayari ngayon. But tao lang po siya. So, kailangan niya pong magtrabaho para nga po, yun nga, masolusyonan pa rin. At kung magkaroon man kung parang ang tingin ng tao ay political crisis, naka-back up po, saka steady po yung foundation natin, especially po sa ating economic sector. Alam po ninyo, ako sa totoo lang nalulungkot po ako dahil nung ako po'y nagsimula dito sa Kongreso, ako po'y hindi kabilang sa kanilang partido. Hindi po ako kasama sa unit team. Kaya lang po, ako po bilang isang mambabatas, ako po kasi naniniwala na lahat po tayo, people have spoken, nagsalita na po ang tao nung eleksyon. Dapat po lahat kami, we should rally behind the President. Why? Because kung ang Presidente po ay naging matagumpay, ang bansa po natin na makikinabang. And it will redound to the benefit of the people. Pero kung ang Presidente po ay hindi naging matagumpay, ang kawawa rin po ang bansa natin. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging Presidente ng maaga. Nung mangarap ang former President na paupuin yung kanyang anak na maging Presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating Presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating Presidente kasama ng ating Speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang ng ambisyon na maging Presidente, tahimik naman ang lahat. So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan.
Vice President, yun daw sinabi po niya ay ano lang, conditional threat without pledge. OA daw po yung mga nagre-react. Actually, wala naman pong conditional threat sa batas. Ang threat is a threat. So, kung ano man po yun, tsaka lahat naman po tayo siguro napanood natin. So, medyo disturbing po talaga. At tsaka talagang worries. Nakakaano po talaga, nakakabahala po talaga yung mga binitawan na salita. Kaya nga po kami po sa mga kasama po natin dito sa committee, ito'y binibigyan namin ng top priority. Dahil buhay po ng Pangulo ang nakataya dito. Prepare po ng military junta kasi between the President and the Vice President, meron pa rin pong sumusuporta sa, nakikisimpatize sa Vice President, although maliit lang na portion sa among the junior officer po ng AAP. Yung pong smoldering hatred niya, do you think it could fuel rebellion? Kasi po in other countries kasi yung massive na mga ganyang issue po ay lumalaki. Opo, yung mga resentment, pero although dito wala namang gano'n po maliban lang dun sa mga ka-DDS.